Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Vice President Naga City Mayor Leni Robredo nagkita na. 2028 elections hindi kasama sa pinag-usapan. Resulta ng ginawang review ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinimiteng report ng Independent Commission for Infrastructure, posibleng ilabas ngayong Pebrero ayon sa Malacanang. Hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-disqualify ang dalawang abogado ng mga sinasabing biktima ng extrajudicial killings hindi pinagbigyan ng International Criminal Court. At mga general at ilang pang alumni dumalo sa Philippine Military Academy alumni ngayong araw. Iginiit ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong na hindi target si Vice President Sara Duterte sa isinusulong na anti-political dynasty measure ng Kamara. Ginawa nito ang pahayag sa sideline ng public consultation ng House panel sa Cagayan de Oro kaugnay ng anti-political dynasty bills. Ito ang balita ni Rosa Licos. Walang partikular na kandidato ang tinatarget ng isinusulong ng mga panukalang batas kontra political dynasties ng Kamara. Yan ang binigyang diin ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong nang tanungin sa aligasyong target umano ng dalawang kapulungan ng Kongreso si Vice President Sara Duterte sa mga isinusulong na panukalang batas kontra political dynasties. Kasunod ito ng maagang deklarasyon ng Vice Presidente ng kanyang pagnanais na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. So hindi siya targeted sa kanino man. Hindi targeted sa kanino. Malaking usapin itong electoral reform at hindi nagre-revolve itong usapin na to sa isang particular na kandidato. So hindi ko alam kung bakit kinoconnect nila. Ang layo naman. Diba? Nasa Constitution ito. Section 26, Article 2, the 1987 Constitution. Hindi namin alam kung kailan siya mag-announce. Pero alam namin, meron sa Constitution na nagsasabing kailangan may anti-political dynasty. Walang connect. Giit naman ng ilang miyembro ng House panel kung mayroon mang maaapektuhan ng isinusulong na panukala, ito ay ang mga politiko. Anila napapanahon ng maipasa ang isang batas kontra political dynasties dahil sa pinagdadaan ng krisis sa bansa ngayon. I think this anti-political dynasty bill is necessary and urgent. It's something that we all need for our country right now, especially with everything that's been happening. And there will be lots of people who will be affected, especially politicians, including myself. But we must remember that we must not honor men more than law. And the law requires, the Constitution requires, that we have to prohibit political dynasties. This is not about any family or ending someone else's legacy, no, but the beginning, no, for more chances, no, equal chances, no, for anyone, regardless of their background, to have a fair chance and shot at winning in the national or local elected positions. Sa huli, umapila na ang chairperson ng House panel na si Representative Adyong sa mga kritiko na huwag pagdudahan ang layunin ng batas. At tila napiko na rin ito sa mga akusasyon laban sa Kongreso. Do not sabotage this process, hostage this process to make it appear as if this is intended for one particular candidate. That's not how you put it. And just to add, nakakaasar na rito not everything that is happening in this country is about them. Samantala, nagpahayag naman ng pag-aalinlangan ng ilang lumahok sa public consultation ng Kamara para sa anti-political dynasty bills sa kayahan ng Kongresong maipasa ang naturang panukala. Kung dili ipasa sa Kongreso na ni the House of Representatives and Senate kining anti-political dynasty law, doon na makita yung opsyon ang tubag na we will initiate
People's Initiative to pass this anti-political dynasty law. Ang ganito bang consultation ay nagpapakita na handa ng iwanan ng mga dinastiyang pamilya, lalo na yung nasa Kongreso, ang marangyang buhay sa ilang dekadang panunungkulan habang ang mga tao ay namatay sa gutom, hirap at mga sakit. Bakit hindi pwedeng ang taong bayan ang buboto sa anti-political dynasty in a form of referendum? Isabay natin during this coming barangay and SK election. Why? Because they are the people who are truly affected by this political dynasty. Pagtitiyak naman ni House Speaker Faustino Boji III, seryoso ang Kamara sa pagpapasa ng patas at makatarungang anti-political dynasty law. Sa pamamagitan ito ng maingat na pagbabalangkas at masusing pag-aaral na nakaugat-an niya sa tunay na saloobin ng mga Pilipino. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng ilabas na ng Malacanang ang resulta ng ginawang pag-aaral sa isinumiteng report ng Independent Commission for Infrastructure sa mga iniimbestigahang maanumalyang flood control projects. Tuloy-tuloy din ang investigasyon ng ICI sa mga umano'y questionableng proyekto ng gobyerno. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Hindi tumitigil ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, fully functional pa rin ang komisyon kahit nagsumite na ito ng report kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga ginawang pagsisiyasat sa mga umano'y maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Ito po ay halos 1,000 na pahina. At kailangan pong aralin, busisiin mabuti. Hindi po kasi ito basta parang nobela lamang na babasahin at magkakaroon na agad ng reaksyon. So, kailangan pong aralin mabuti para po maging reasonable at tama ang magiging desisyon po ng Pangulo. Patuloy naman pinag-aaralan ni Pangulong Marcos ang isinumiting ulat ng ICI para sa maaaring maging desisyon sa magiging kapalaran nito. Pero hindi po sinasabi na ito na mismo po ang magiging hudyat kung ano magiging desisyon ng Pangulo. Sa akin lamang pong pagkakaalam, most probably by February meron na po. Posible rin maglabas na si PBBM ng resulta ng kanyang ginawang pagrepaso sa ulat bago matapos itong buwan. Wala man po kasi nagiging gap sa pagtatrabaho. Patuloy pa rin po nagtatrabaho ang ICI. Nakapagbigay nga po sila ng report at nagkatatrabaho din po. Ayon din po sa Ombudsman, sila din po ay nagpapatuloy sa kanilang pag-iimbestiga. Tandaan po natin, marami na po kasi naisumite ang ICI sa Ombudsman at sa DOJ. So yun po nga ang dapat nating hintayin kung ano po ang magiging resulta kung may maisa sa papang mga kaso. Sa ngayon, tanging ang chairperson ng ICI na si dating Justice Andres Reyes Jr. ang natitirang miyembro ng ICI. Wala pang katiyakan sa ngayon kung magtatalaga si PBBM ng kapalit sa nagbitiw na 2 commissioners na sina dating DPWH Secretary Roelio Singson at Rosana Fajardo. Wala pa rin anyang nagaganap na pagpupulong sa pagitan ni na Pangulong Marcos at ICI Chairperson Reyes. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pinagbigyan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-disqualify ang 2 pang abogado ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang administrasyon. Nakasaad sa inilabas na desisyon ng ICC na may petsang February 20, 2026. Rejected ang request ng depensa na huwag payagang sumali si Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres bilang external legal representatives ng mga biktima dahil sa tinatawag na impediment to representation at umano'y conflict of interest. Bukod dito, denied din ang request ng defense team na i-lift ang redaction sa dokumento ng prosekusyon at ipakita sa publiko ang impormasyon tungkol sa mga witness sa kaso. Walang direktiba ang sinuman kay Commodore J. Tariela sa issue ng West Philippine Sea. Ito ang nilinaw ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa WPS sa gitna ng palitan nila ng mga pahayag ng Chinese Embassy officials.
Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Tuloy lang sa pagpuna at pagtuligsa ng mga maling impormasyon tungkol sa West Philippine Sea si Commodore J. Tariela. Sinabi ng Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, wala siyang natatanggap na anumang utos para maghinay-hinay sa issue kasunod ng mainit na palitan niya ng salita sa mga opisyal ng Chinese Embassy. I don't think that there is a challenge in a way that you might think that I'm being asked to tone down or to minimize my media exposure or something. Wala namang ganun. Araw-araw pa rin naman tayo nagkikita-kita, no? Ayon kay Tariela, buo ang suporta ng Malacanang sa Transparency Initiative ng pamahalaan upang ipaalam sa publiko ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea. And as what Yusek Claire also explained, no? When we talk about the West Philippine Sea for Coast Guard operations, Malacanang has the full support of the Transparency Initiative in making the Filipino people aware of what's happening in the West Philippines. Hindi rin dapat i-calibrate o ayusin ang estratehiya ng bansa dahil lamang sa mga social media posts ng Chinese Embassy. Nitong mga nakaraang linggo, nagkaroon ng sagutan si Tariela sa Chinese Embassy sa Maynila kung saan pati ang ibang lider ng bansa ay sumama na rin sa palitan ng salita tungkol sa pinagtatalo ng teritoryo. Sa ngayon, tiniyak ni Commodore Tariela na mananatili ang kanilang aktibong pagbibigay ng impormasyon sa publiko kaugnay ng mga nangyayari sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang magpulong sa Lunes sina Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Erwin Tulfo at Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan. Mismong si Senator Tulfo ang nagkumpirma ng impormasyong ito sa kanyang text message sa mga reporter. Bukod dito, wala nang ibinigay na detalye ang senador sa napipinto nilang pagkikita. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson on Maritime Affairs, Rogelio Villanueva Jr., na suportado nilang hakbang na ito ng Senado. Nanumpa bilang bagong director ng National Bureau of Investigation si Attorney Melvin Matibag. Papalitan ni Matibag si Attorney Angelito Magno. Sa harap ni Executive Secretary Ralph Recto, nanumpa ang kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapagsilbi rin siya bilang Acting Cabinet Secretary ng Duterte Administration at Secretary General ng PDP Laban na partido ni dating Pangulong Duterte. Nasa Naga City na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagkita at magkasama sila ni dating Vice President na ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo na nag-inspeksyon sa flagship program ng lungsod kontra baha. Mula sa Naga City, ito ang balita ni Ryan Salatandol, live. Ryan, kamusta ang naging pagkikita ng dalawa at ano ang kanilang mga napag-usapan? Yes, Bernard, magandang tanghali. Magkasama ang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Mayor Leni Robredo ang flagship project ng dating Vice Presidente dito sa Naga City, ang Oplan Kontra Baha Project. At bukod dito sa usapin ng proyekto, ayon sa kanila, wala na silang ibang napag-usapang issue. Bernard, magkasamang sinuri ng dalawang opisyal kung ano pa ang mga kailangan gawin sa lugar para solusyonan ang pagbaha sa Naga City, lalo na tuwing may bagyo o malalakas na pag-ulan. Ayon kay Mayor Robredo, malaking bagay na ang Pangulo mismo ang makakita sa proyekto upang masuportohan niya ito at agad na maisakatuparan. Samantala, bagamat nakaabang ang lahat kung magkakaroon ng pag-uusap ang dalawa kaugnay sa pag-aanunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa 2028 elections at sa posibilidad na ang dating Vice President ang maging mahigpit na katunggali nito, kapwa tikom ang kanilang bibig sa issue. Sagot ni Mayor Robredo, malayo pa ang eleksyon at nais niyang matuunan sa ngayon ang proyekto na nasimulan niya dito sa lungsod ng Naga. Si Pangulong Marcos naman ay ayaw ding magbigay ng komentaryo sa issue.
Sa halip, idinaan na lang ito ng Pangulo sa biro at ipinakita ang suot niyang kulay pink na medyas para kay Mayor Lenny. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. Bernard, pinuntahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Mayor Lenny Robredo itong Jesse M. Robredo Coliseum na magkakaroon ng rehabilitasyon at pinuntahan din itong Sagup Creek at itong sitio Magayagaya dito sa Naga City na mga upland kontrabaha sites dito sa lungsod. At nagbigay na din ng asistensya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa budget dito sa mga proyektong isasagawa dito sa lungsod ng Naga City. At yan muna ang latest live mula dito sa Naga City, Camarines Sur. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Ryan Salatando, live mula sa Naga City. Nagsama-sama ang mga general at graduates ng Philippine Military Academy para sa 2026 alumni ngayong araw. Umabot sa mahigit sa 1,700 na Cavalier ng Philippine Military Academy ang dumalo sa alumni homecoming ngayong taon. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Lea Ilagan, live. Lea, sino-sino ba ang mga kilalang personalidad na nakita mo na dyan? Bernard, ang nakita lang natin dito ay itong si Senator Panfilo Lacson, ang kanilang guest of honor and speaker. Pero bukod dyan, halos 2,000 alumni ang dumalo sa taunang alumni homecoming ng Philippine Military Academy na ginanap ngayong araw, February 21 sa Port del Pilar, Baguio City. May temang fostering unity and excellence in strengthening bonds and advancing traditions. Muling nagsama-sama, Bernard, ang mga nagtapos ng akademya mula sa second lieutenant hanggang sa general kasama ang kanilang mga pamilya. Panauhing pangdangal at tagapagsalita sa okasyon si Senator Ping Lacson, miyembro ng PMA Matatag Class of 1971. Si Lacson ay nagsilbi ding hepe ng Philippine National Police mula 1999 hanggang 2001. Dumalo rin, Bernard, ang matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ganon din ang hepe ng pambansang pulisya na si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at si AFP Chief of Staff General Romeo Broner Jr. Isa sa mga tampok sa programa ang parada ng mga Cavaliers sa Borromeo Field sa loob dito sa akademya. Ayon kay PMA spokesperson Navy Lieutenant Jesse Nestor Saludo, aabot sa 12,107 na ang kadete na nagtapos dito sa PMA mula noong 1906. Pinakamatandang dumalo, Bernard, sa homecoming ngayong araw ang 92-year-old na si Feloteo Arevalo ng PMA Class 1956. Samantala, Bernard, pinakabata naman ang 21 years old na si Alexis Mison ng PMA Siglab Laya Class of 2025 na nagtapos nga noong nakaraang taon. Pinakamarami naman ang attendees ng Class 2001 na nasa 120 Cavaliers. Bernard? Lea, may napansin ako dun sa video na ipinapakita natin na parang binubuhat ng stretcher. Ito ba ay bahagi ng programa? Hindi, Bernard, ito ay mga nahilo na kasi sa haba nga ng programa at sa init dito sa grounds ay yung mga dumalo o yung kasama doon sa mga paparada na mga kadete ay bigla na lang natumba. Siguro ang sabi ng iba ng mga medic ay nalipasan ng mga ito ng gutom at dahil na rin nga sa init ay baka kailangan painumin ang mga ito ng tubig. Pero noong malapatan naman, ang Pangunang Lunas ay bumalik din sila doon sa grounds, Bernard. Alright, maraming salamat. Lea Ilagan, live mula sa Baguio City. Matapos ang mahigit 4 na dekada, ipinasara ng Quezon City Government ang kilalang Mang Laris Isawan sa kahaba ng E. Jacinto Street sa loob ng campus ng University of the Philippines sa Diliman. Ayon sa tinig ng Plaridel ng UP College of Media and Communication, natalo ang may-ari ng Isawan na si Laurencio Convencido Jr. sa isang civil case laban sa UP kaugnay ng pwesto nito.
Nagpasalamat ang Manglaris Isawan sa UP sa pagkakataong makapaghanap buhay sa campus, bagaman ikinagulat nila ang biglaang pagpapasara ng kanilang main branch. Ang Manglaris Isawan na kilala sa kanilang budget skewers hindi lamang sa mga estudyante, kundi maging sa mga artista at iba pang personalidad ay nagpasimula noon pang 1984. Ngayong umaga, nabigla kami na may City Hall na anti-squatting na i-evict talaga kami. I mean, may tindahan na kami malit sa Maginhawa, sa Magiting. Then, thank you sa pagsuporta. Saka, thank you na rin sa UP sa binigay na pagkakataon mapagtinda sa loob ng UP campus. Dismayado si US President Donald Trump sa pagtutol ng 6 na Supreme Court justices sa bagong tariff policy ng kanyang administrasyon. Ayon sa American President, dapat mahiya ang mga ito sa kanilang desisyon. Base sa desisyon ng korte, wala sa kapangyarihan ni Trump ang magtakda ng taripa sa mga inaangkat na produkto ng Estados Unidos. Bilang tugon, nanindigan si Trump sa kanyang posisyon at nag-anunsyo ng pagpapatupad ng 10% global tariffs sa lahat ng US trading partners. In order to protect our country, a president can actually charge more tariffs than I was charging in the past period of a year under the various tariff authorities. So we can use other of the statutes, other of the tariff authorities, which have also been confirmed and are fully allowed. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. Pinag-aaralan na ng British government ang pagbalangkas ng batas na mag-aalis kay Andrew Mountbatten Windsor sa line of royal succession. Ayon kay Defense Minister Luke Pollard, ito ang nararapat gawin para pigilan si Andrew na maging hari anuman ang kalabasan ng isinagawang investigasyon sa kanya. Si Andrew ay nananatiling ikawalo sa line to the throne sa kabila ng pagkakatanggal ng kanyang titulo bilang prinsipe noong Oktubre dahil sa pagkakaugnay sa pedophile financier na si Jeffrey Epstein. Ilang minor issues na lang ang kailangang ayusin at matutuloy na ang pag-alis ng team ng Artemis II mission to the moon. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration, malaki ang nakasalalay sa tagumpay ng misyong ito para sa mga susunod pang moon exploration. Ito ang balita ni James Bontuyan. Matapos ang isinagawang pagsusuri ng National Aeronautics and Space Administration o NASA sa Artemis II Space Launch System rocket at Orion spacecraft, matutuloy na rin ang Artemis II lunar mission sa March 6, 2026. Ayon sa NASA, maliban sa ilang minor issues sa flight system at inner tank area ng spacecraft, ay agad naman nilang ipagbibigay alam kung sakaling iuurong ang petsa ng pag-alis ng Artemis II mission. So I think we can keep an eye on those activities. If something happens that pushes us off away from the 6th based on the experience that we're having over the next week or so, we will certainly communicate that and be transparent about it. If there's something there that looks like it could threaten the 6th, we will certainly let everyone know that we could move off of that. But for right now, that's the direction that we're headed. Isinagawa ang second wet dress rehearsal para sa Artemis II Space Launch System rocket at Orion spacecraft sa NASA Kennedy Center sa Florida, USA, February 19 ng umaga, oras sa Florida. Isinagawa ng launch team at supporting teams ang aktwal na procedures ng isang full-range operation. Kabilang na ang fueling test sa space rocket, ang paglo-load ng cryogenic propellant, ang pagsasagawa ng launch countdown at detanking. Kasama sa simulation ng final 10 minutes bago ang rocket launch o ang tinatawag na terminal count.
2 beses ito isinasagawa upang matiyak kung may dapat pa bang ayusin o kung fully functional na ang lahat ng technical system ng rocket bago ito tuluyang pakawalan. Our SLS chief engineer and my friend John Blevins often says you have to earn your right to fly. And I felt like last night was a big step in us earning our right to fly. Ang Artemis mission ang magbibigay daan sa mga susunod na lunar mission ng US at sa planong pagpapadala ng kauna-unahang astronauts sa planetang Mars. James Bontuyan, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Luluwagan na ng Singapore government ang screening at health measures sa mga airport at seaports nito laban sa Nipah virus. Ayon sa Communicable Diseases Agency ng Singapore, walang naitalang kaso ng Nipah virus sa kanilang bansa mula nang magkaroon ng outbreak ng sakit sa West Bengal sa India at sa Bangladesh. Gayunman, mananatiling nakabantay ang mga otoridad sa mga pumapasok na biyahero kahit pa ibinabana sa baseline ang surveillance levels sa Singapore. Kaugnay nito, hindi na magpapatupad ng temperature screening sa mga papasok na turista, subalit mananatili ang standard health protocol para naman sa mga bumabalik na migrant workers sa Singapore. Nangangailangan ng maraming health workers ang bansang Australia. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines, Mark Ines Brown, nasa kritikal ang sitwasyon ngayon ng healthcare sector ng kanilang bansa at nais nilang mga Pilipino ang i-hire para sa mga pupunang posisyon. Sa kanyang pakikipag-usap kay Senate Committee on Migrant Workers, Chairman Senator Rapi Tulfo, sinabi ng Australian official na malaki ang paghanga ng kanilang bansa sa mga manggagawang Pilipino dahil sa kalidad ng trabaho at pagiging profesional. Kinilala rin ito ang malaking bahagi ng mga Pilipino sa pagpapalakas ng ekonomiya ng kanilang bansa. Nagdeklara ng class suspension sa lahat ng face-to-face classes sa pampubliko at pribadong eskwelahan si Iloilo City Mayor Raisa Treñas mula February 25 hanggang 27. Ito'y upang bigyang daan ang pagdating ng mga delegado para sa idaraos na 49th High Level Task Force in ASEAN Economic Integration sa lungsod. Layunin ng suspensyon na matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at masiguro ang kaligtasan ng mga kinatawan ng iba't ibang mga bansa, pati na rin ang mismong mga estudyante. Target ang isang international summit na makahikayat ng mas maraming kabataan na pumasok sa agrikultura sa pamamagitan ng farm tourism. Lain ng aktibidad na ipakita na ang farming ay hindi lang nakatuon sa pagtatanim, kundi may malawak na oportunidad sa negosyo at turismo. Ito ang balita ni Grace Doctolero. There is a misnomer that when you think of farms, you have to look at huge lands of places to till, no? As part of farm tourism is actually all about experience. It is what you will do in a farm. Nakita ninyo ang development, no, of farm. They're now really producing out of their farm produce. Hindi kailangan ng malawak na lupain para sa pagsasaka. Ito ang naisbigyang halaga sa isasagawang 9th International Farm Tourism Summit sa Baguio City. Lalawakan ito ng mga may-ari ng sakahan, farm tourism advocates, educators, estudyante, researchers, landowners at iba pang stakeholders mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nasang makikisa rin dito maging ng ilang bansa sa Southeast Asia at India. Ayon sa mga organizer, napapanahon na ang pagsasanib ng agrikultura at turismo, lalo na sa panahon ng climate change at pagbaba ng interes ng mga kabataan sa pagsasaka. Sa pamamagitan ng farm tourism, nagkakaroon ng dagdag na kita ang mga magsasaka at mas nagiging kaaya-aya ang agrikultura para sa susunod na henerasyon. Tatalakayin din sa summit ang best practices sa pagpapatakbo ng farm tourism sites, pag-aangkop ng agrikultura sa climate change, aquaculture at pagdedevelop ng mga produkto na may halong tourism value.
it would really be a learning opportunity for all of us, this conference. Kasi ang daming mga, I'm looking at all of the yung mga invited speakers, and it's very exciting to be learning something new, and also to add to what we already have. No, sometimes we assume na marami na tayong alam, but learning is a continuous process. So always it's an opportunity for learning. Batay sa karanasan ng Northern Blossom sa Atok Benguet, parami ng parami ang mga kabataan na tumutulong sa pagbubukas at pagde-develop ng kanilang family farms bilang farm tourism destinations. Sa kasalukuyan, may 20 DOT-accredited farm tourism sites sa Cordillera. Sa buong bansa naman, umaabot na sa 130 ang DOT-accredited farm tourism areas, habang tinatayang mahigit 800 pa ang nasa proseso ng accreditation. Farming is not just production. Fishing is not just fishing because we have fish farms. It is actually an enterprise. Once you do that and you create that to become enterprise, then it changes because they start developing. Right now, we are so excited about the product development. The product development happening in every farm sites now is just incredible. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang modern e-jeepney ang nagliyab sa Dagupan City. Ayon sa operator ng sasakyan, wala namang nasaktan sa insidente. Gayunman, ipatatawag nila ang manufacturer ng sasakyan upang masuri ito at ang lahat ng units ng kanilang ino-operate para sa kaligtasan ng mga pasahero. Ito ang balita ni Joy Moran. Nagliyab ang isang modern jeepney habang bumabiyahe sa Arellano Street, Dagupan City, alas 5:30 ng hapon kahapon. Ayon kay Jessie Quiroz, chairman ng Transport Cooperative, napansin ng driver na may lumabas na usok sa dashboard nito. And we could not say if it's a faulty wiring or not. Wala pa tayong masusing investigation at ibabarricade pa namin ito to have a proper procedure para sa kanyang masusing investigation. Agad namang inihinto ng driver ang sasakyan at dali-daling lumabas ang nasa 25 pasahero. Dumating ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection upang agad apulahin ang apoy. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Ayon sa operator ng e-jeep, magsasagawa sila ng investigasyon kasama ang manufacturer upang matiyak na ligtas na gamitin ang lahat na unit na kanilang ginagamit upang hindi na maulit ang nasabing pangyayari. Even the manufacturer will come, the insurance will come, together with our fire departments sa ng Dagupan City. To make it sure everything is would be disclosed as per the incident. Magsasagawa pa ng malawakang inspeksyon ang kooperatiba sa 38 units nito na kasalukuyang nag-ooperate habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Joy Moran, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano nang magretiro sa football ng Brazil striker na si Neymar bago matapos ang taon. Ang 34-year-old forward ay lumagda ng extension ng kanyang kontrata nito pa lamang Enero. Subalit dahil kagagaling pa lamang niya sa knee surgery, sinabi niya na hindi niya matiyak kung makakasama pa siya sa FIFA Men's World Cup ngayong taon. Si Neymar ay kilala bilang natatanging football player sa mundo na nakascore ng 79 goals para sa kanyang bansa, ang pinakamataas na score ng isang manlalaro sa world football history. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Listahan ng ilang high-profile individuals na may koneksyon umano sa manumalyang flood control projects isinumite ng Department of Public Works and Highways sa Ombudsman. Ayoko lang pangunahan kasi yung usapan namin ng Ombudsman, sigang mag-a-announce. No, merong isang, hindi referral, parang
manifestation do sa current cases na dinagdag. Meron kami mga dinagdag na tao. Posibleng pag-aresto kina Senators Ronald De La Rosa, Bongo at iba pa, hindi maaaring harangin ng pamahalaan. Kapag may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. Army Colonel na hayagang binawi ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isa sa ilalim na sa court-martial. Right now, tapos na po yung investigation sa kanya sa TRACOM and he's already here for GCM, for a General Court-Martial. 10 Chinese nationals at ilang Pilipino arestado sa illegal mining operation sa Bukidnon. We have discovered that medyo matagal na yung kanilang operation. Apart from that, there were previous operations conducted already in the area. At nagtataka po ang NBI kung bakit naulit na nakapag-operate sila dito sa lugar na ito. 462 million pesos na pondo para sa Kalayaan Municipality sa Palawan sa 2027 isusulong ng ilang mambabatas. West Philippine Sea, atin ito. Kalayaan, atin ito. Kalayaan, atin ito. West Philippine Sea, atin ito. Sea drill sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia sa West Philippine Sea hindi apektado ng paglitaw ng dalawang Chinese warship. Basically, these are illegal presence in the area. So as this was observed, this is going to be submitted to the proper agency accordingly. Ilang magulang at estudyante nangangamba sa panukala ng Department of Education na mag-shift sa trimester system. Ngunit DepEd, nilinaw na pinag-aaralan pa ito. Pag ginawan tatlo, mahati din. Ang dami lang i-review, tapos parang mahihirapan sila lalo. Batas sa pamahagi ng fuel subsidy na ispaamyendahan ng ilang transport groups. Posibleng pamahagi ng fuel subsidy inihahanda ng LTFRB bunsod ng oil price hike. Pag umabot po sa $80 per barrel, madali na namin i-download yung ating fuel subsidy sa kanila para hindi na magtagal kasi gusto namin mabilis kaya nga subsidy. Vice President Sara Duterte tatakbo bilang presidente sa 2028 national elections. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Vice President Sara Duterte, hindi dapat akuin ang pagkapanalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections ayon sa Malacanang. Nadinig niya po. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawran itong sa Vice President. Bigla ang announcement ng 2028 political plans ni Vice President Sara Duterte, tinawag na distraction at palusot ng ilang kongresista. This is a distraction, no? Supposedly, ang taong bayan, ang mga kongresista, ang mga ahensya ay nakagear, no, na i-pursue ang pananagutan hanggat sa dulo nito. Content creator na naglabas ng pekeng medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaming views at engagement ang habol. Paghingi ng paumanhin sa ginawa, hindi tinanggap ng Malacanang. Wala naman ako masamang intention. Gusto ko na mapatawa. Ay, pagpagpag niya ako. Saka never ako nananangin na mamatay yung isang tao. Masama. Hindi po kasi ginagawang biro ang pagko-content. Lalo na kung makaka-apekto to, hindi lamang sa taong ginawa mong subject matter sa iyong content, kundi sa buong tao, sa buong mamamayan na maaari makapanood ng inyong mga fake news. Pilipinas, patuloy na nahaharap sa tumitinding cyber attack dahil sa sigalot sa West Philippine Sea ayon sa Armed Forces of the Philippines. From a security and defense viewpoint, the country faces persistent cyber attacks linked to territorial disputes in the West Philippine Sea. Umat sa akin kanina, tapos nung nabusinahan, galit. Partida na yan, mga PO1 pa lang yan. Video ng umano'y pangaharang ng mobile patrol sa isang motorista. Viral. Mga pulis na humarang sa motorista sa Maynila, inalis na sa pwesto.
Tinitiyak natin ang accountability at mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng publiko. Mas pinadaling proseso ng visa application sa South Korea. Epektibo na sa February 20. Pasig City Mayor Vico Soto nagsampa ng reklamo laban kay Sara Diskaya kaugnay ng 2025 elections. Hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag dumalo sa February 23 confirmation of charges pinagbigyan ng International Criminal Court. Operator ng mga iligal na pagawaan ng sigarilyo sa bansa, posibleng Chinese nationals ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Retailers ng mga iligal na sigarilyo, sunod na target ng pamahalaan. Well, usually Chinese ang nag-ooperate. Usually mainland Chinese ang nag-ooperate ng mga makina. At saka makina niya lahat na galing mainland China. Senator Robin Hood Padilla handang maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Bank records ni Vice President Sara Duterte, posibleng siyasatin sa isasagawang impeachment proceedings. Mga aligasyon ni Ramil Madriaga, nais namang paimbestigahan sa House Quadcom. At Alex Ayala, umani ng paghanga mula sa naging katunggali sa Dubai Duty Free Tennis Championships na si Coco Gauff. I'd like to thank Alex for bringing a new demographic to the sport. I really appreciate Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Roma Kapitulo 2, versikulo 7 hanggang 8 na nagsasabi, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri, at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Ber Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.